So, another day, another luto na naman tayo. Share ko nga sa inyo paggawa ko ng Shanghai. Ganito rin ba kayo magpalaman ng Shanghai ninyo? So, tara, samahan nyo ko. Gawa tayo ng masarap na Shanghai. Napakadali ko lang palamanan yung ating Shanghai. Ayun, 'di ba? Mabilis lang. Ayan, at ganyan nga, crispy ang ating lumpiang Shanghai. So, eto na nga yung mga gagamitin natin. Giniling. Siyempre, meron tayong carrots, sibuyas, at daon ng sibuyas, at saka itlog. So, mamaya, malaman ninyo kung ano yung mga nilagay ko pang ingredients. So, pagsasama-samahin lang naman natin talaga yan lahat ng ating ingredients. Diba? Ganun lang naman kadali gumawa ng Shanghai. So, tinimplahan ko yan ng asin. So, eto yung hoisin sauce. So, kung wala kayong hoisin sauce, pwede naman ng oyster sauce. Tapos, nilagyan ko yan ng sesame oil. Iba naman kasi talaga yung binibigay na flavor ng sesame oil sa ating Shanghai. Diba? Parang authentic talaga yung lasa niya. Kagaya nga sa mga Chinese restaurant na kinakainan natin. So, ayan, tinimplan ko rin yan ng paminta. Nilagyan ko rin ng cornstarch at saka isang itlog para siya yung magiging binder natin sa ating lumpiang Shanghai. At tinimplahan ko rin niya ng konting toyo. So, ayan, haluin lang natin mabuti para magsama-sama lahat ng ating ingredients at magpantay yung lasa ng ating lumpiang Shanghai. So, ayan, ready na. Balot na tayo. So, sa akin pagbabalot, gumagamit nga pala ako nitong ating piping bag. Since may piping bag naman ako, so, yan ang ginamit ko kasi mas madali siyang ipalaman sa ating Shanghai wrapper. So, ayan. At pantay-pantay yung magiging laman ng ating Shanghai. So, kung wala kayong piping bag sa bahay nyo, pwede naman yung mga plastic. So, pwede na yun. Doon nyo ilalagay yung inyong Shanghai. And then, gupitin nyo lang yung dulo. So, ipapress nyo lang yan. So, ayan. Magiging pantay-pantay na yung laman ng inyong Shanghai. So, ayan. Balutin lang natin yan isa-isa. So, ito naman talaga ang matrabaho sa paggawa ng Shanghai, lalo na kung marami kayong gagawin, lalo na kung may mga handaan. So, matrabaho talaga yung pagbabalot ng Shanghai. Pero, kung ganyan yung gagawin ninyo, sa pagpapalaman ng inyong Shanghai, ay mas mapapabilis yung paggawa ninyo ng inyong mga Shanghai. Kasi, pipe lang kayo ng pipe and then, ikot, ikot, and then, yan, syempre, tubig para dumikit yung ating wrapper. So, that's it. Ayan, ang dami nating nagawang Shanghai. So, yung mga ginamit ko ang pampalasa dyan or seasoning, depende na yan sa panlasa ninyo, guys, kung gaano karami ang ilalagay ninyo. So, ayan, painit na tayo ng mantika at magpiprito na tayo ng ating Shanghai. So, ayan, mahahaba yung mga Shanghai na nagawa natin. So, pwede nyo rin yan putulin sa gitna para kung gusto niyo yung medyo maliliit at lalo na sa mga handaan, 'di ba? So, mas maganda kung medyo maliliit yung ating mga Shanghai. So, ayan, tinakpan ko yan para medyo ma-steam yung loob ng ating yung giniling. So, maluluto siya mabuti. So, ayan, malapit na maluto yung ating first batch. So, mas magandang tinatakpan para ma-steam yung loob ng ating giniling at maluto talaga siya. 'Di ba? So, isa talaga itong Shanghai na hindi nawawala sa mga handaan sa ating mga Pinoy, 'di ba? At syempre, masarap na katerno niyan ay ang pansit bihon, o 'di ba? Or kaya may spaghetti, 'di ba? Sa mga birthday, lalo na sa mga birthday, hindi nawawala ang ating Shanghai. So, ayan, kaya naman naisipan kong magluto ng Shanghai dahil nagluto rin tayo diyan ng pansit. So, ayan, ito ay pangalawang batch na. So, marami ako nagawa na Shanghai. So, pwede nyo yan store sa freezer para anytime na gusto ninyo. Ilalabas nyo lang yan and then, ipiprito nyo na. So, meron na kayong ulam. Ready to go na ang inyong Shanghai. Every time na mag-crave kayo. So, ayan, luto na. O, diba, ang gaganda. So, ayan, napakasarap nga naman itong ating Shanghai na nagawa. So, i-try nyo na rin.